Marilon, dito na tayo. Alam mo na tong lugar na to. Oh, dito na yung mo, magmano ka. Nag-stay ko na yan sa bahay ko. Lumayas. Hinanap namin ulit. Di ba sabi ko sa'yo natandaan? Oo, natandaan ko yun. Natandaan mo yung sinabi ko sa'yo? Oo, Pag hindi narinig ka ko. alis doon, bibigyan kita ng 5,000. Pala ugali niya, sinasabi mo ganun pala ugali niya. Bakit nung first time kitang makita, sabi mo gustong-gusto mong umuwi sa tiyahin mo? Yan, medyo malapit-lapit lang kasi kala ko nagbago na ang ugali. Yung pala ganun pa rin. Manganganak ka na yata. Oo. Tapos punta ka ng butuan. Patingin ang tiyan mo ganyan, baka buntis ka. Ay, wag na, wag na! Isang napakagandang Monday morning po mga kababayan, mga kabarangay. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat, gabayan tayo ng Panginoon. Mga kababayan, ang content natin ngayon mga kababayan, kung natatandaan nyo po nakaraang araw, last week, nagpunta si Daddy Frankie and team para ihatid si Ate Marilo sa Masbate. Mga kababayan, salamat sa Diyos dahil naihatid natin si Ate Marilo ng maayos at ligtas hanggang sa kami ay nakabalik ng Maynila. Pero sa mga nagdaang araw mga kababayan, after naming maibalik si Ate Marilo, after 3 days pa lang, may mga nagme-message na sa akin na si Ate Marilo ay nandito na raw ulit sa Cavite. So, nung una mga kababayan, isa-dalawang nag-message sa akin ay hindi pa po naniniwala ang inyong lingkod. Hanggang sa kagabi, may nag-send na naman ng picture ni Ate Marilo na kinukonfirm nila at nagtatanong sila kung bakit nandito na naman daw sa Cavite si Ate Marilo. Mga kababayan, mga kabarangay, para maging maliwanag sa atin lahat, dahil sa mga sinisend nila sa akin na picture at sa mga nagme-message, hindi lang 5 o 6 ang nagme-message sa akin, gusto ko ring mapatunayan at nang malaman natin lahat kung ano nga ba talaga ang katotohanan, kung totoo nga ba yung sinasabi nila. Kasi mga kababayan, nung unang-unang na-meet ko si Ate Marilo, nagmakaawa talaga sa akin na humihingi ng pamasahe, pamasbati. At sa aking pakikipag-usap mga kababayan, nalaman ko na may depression siya, na paulit-ulit mga sinasabi, kaya napagkasunduan ng team na ihatid na lang. Pero ngayon, ano nga ba talaga ang totoong nangyari? Kaya mga kababayan, ito po, papunta po ito ng Laguna, Cavite. Susuyurin namin yan, titignan namin base doon sa mga picture na sinisend kung totoo nga ba na nandyan na si Ate Marilo. Mga kababayan, samahan nyo po ako. Tara, diretso tayo sa video. God bless. Bayan. Unang-unang tagpo namin ni Ate Marilo dito sa area na to. Dito ko siya unang natagpuan sa area na ito. Kaya binalikan namin dito mga kababayan. Dahil sa dami nang nagte-text, hindi ko alam kung sino at alin ang totoo. Kaya lahat ng mga sinasabi nilang lugar na tinext sa akin ay pupuntahan natin. Ayan. Dito siya naglalagi mga kababayan kung saan sa ang gilid siya tumatabi dito. Hanggang dito yung eksaktong lugar na pinagtatambayan niya talaga. Iniisip ko lang kasi mga kababayan, baka yung mga sinisend sa akin is mga dati na nilang picture yon. Ayan. Ayan. Ito na yung pinagtambayan niya mga kababayan kung saan siya nakatambay. Ayan. Dito siya sa silong ng tulay na yun eh. Dito ko siya unang-unang nakita mga kababayan. Yan lugar na yan.
Pero wala siya ngayon dito. Hanapin natin kung saan lugar. Saan sinabi nung isa? Sa Mendez naman, no? Mendez, papuntang Tagaytay. Ayan. So pupuntahan naman natin siya doon, mga kababayan. Mga kababayan, kasama ko ang Team Daddy Frankie sa araw na ito. Ayan, andyan si Boss Jesse. Ayan, at syempre si Mons Channel. Ayan, sila yung mga kasama natin. At ang ating editor, si BJ Dwayne. Ayan, yung mga iba nating kasamahan, mga kababayan, is may mga kanya-kanyang pinagkakaabalahan, kaya hindi sila napasama ngayon. Kaya medyo maliit lang yung dala natin ngayon. Yung kotse lang dala natin. Ganun lang po ang Team Daddy Frankie, mga kababayan. Ang team namin ay malaya sa isa't isa. Kung mayroon silang pinagkakabalaan, pwede. Pero bukas, sama-sama ulit. Ganun lang. Happy life and good vibes ang Team Daddy Frankie. God bless po. Antabayan niyo hanggang sa dulo ng video. Boss, pwede magtanong? Pamindis dito? Diretso pa sir, malayo pa. Layo pa? Tama sir ha? Salamat. Boss, pwede magtanong? Yung pamindis dito? Galing po kayo ng bayan ng Indang? Po. Mas malapit siya na ito. Saan? Meron po, Dito malayo. yes. Oh. Mendes, dito po sa may ano, Uyam. Dito daw po. Sige po. Thank you, thank you. Nandiyan na yan sa tabi-tabi. Morning po. Sabay pa tayo. Pamindis, madam. Diretso lang po. Malayo pa? Salamat. Salamat. Ma'am, good morning. Pamendez po. Sa'yo Mendez. Diretso pa? Malayo pa, ma'am? Thank you. Salamat. Ayan, mga kababayan, ayon sa isang nag-send ng picture ni Ate Marilo, eto na po yung lugar na tinutukoy nila. Kaya posible nandito na siya sa palipaligid sa areang ito, kung sakasakaling totoo po yung mga sinasabi nila. Daming langka, no? Ano talaga ng langka dito? Factory ng langka dito, no? Mendez. Shoutout po sa mga kababayan natin dito sa Mendez. Ayan. Maraming salamat. Nakakapasyal si Daddy Frankie dito sa inyong lugar. Ate Marilo, 2 beses mo na akong pinaghanap. Una, tinakasan mo ako sa Makati. Ngayon, tinakasan mo na naman ako sa Prang Masbate. Saan kaya dito? Dito ang daan patungo sa evacuation center. Magtatanong din kaya tayo, no? Baka nakikita na nila dito yun. Ito yung mga lugar na gusto ni Ate Marilo. Maluwag na kalsada, tapos medyo madalang ang bahay. Hindi ko alam kung ano ang kanyang dahilan bakit gusto niya sa mga ganito liblib na lugar. Sana kanan ay kaliwa.
Patagaytay ang sinabi niya eh, di ba? Oo. Bago magtagaytay. So, okay. Ang layo nito, paano siya makakarating dito? Sasakay din. Lipat. Di ba? Nakakapagtaka mga kababayan, no? Yung bilis ng kanyang pagpunta, tapos yung mga lugar na pinupuntahan niya, hindi basta-basta kung wala kang sasakyan. Daming langka, oh. Pamindes po. Ito, Ah, ito. Salamat. Paindang na yun, indang naik. Yun na yun yung Mendes. Manila. Isa lang. Bintang diretso. Oo. Naik Trecho. Siguro ito. Ayan, Mendes na kasi to, men. Enter dyan. Ah. 1 minute. So, dito lang, di ba? Hmm. Bungad na siya ng Tagaytay. Kaya nga, bago magtagaytay. Ay, doon, sa may palengke. Ah, doon. Oo. So, ikot kami Doon pala. na kayo magtalo sa may palengke. Yung pa Tagaytay doon, ano yun? Doon, papunta rin doon, Tagaytay. Yung Alfonso. Oo. Thank you. Ayan mga kababayan, galing na po kami ng Mendes. So wala kaming nakitang Marilo doon. Pero may sulat na iniwan si Ate Marilo sa kanyang tiyahin. So ito yung kanyang sulat. Idita, pag tinawagan ako ni Frankie, ay sabihin mo nasa crossing ng Alfonso ako. Sa kalsada lang ako makikita, papuntang Tagaytay yan. O, so alam mo na yon, try naman natin doon. Yung mga possible mga kababayan na sinasabi, kasi yung mga nagme-message sa amin, sabi nila sa Mendes, pero nung tinawagan namin ng tiyahin, kinonfirm din ng tiyahin na naglayas nga si Ate Marilo at may iniwan pa nga na sulat. Ayun mga kababayan, at ito nga ang sinabi niya. So alam ni Ate Marilo na pag umalis siya doon ay pupuntahan ko pa siya. Loko talaga tong Ate Marilo to. Sabi niya, hindi na siya rumispeto sa tiyahin niya, dito talaga ang tawag. Ang sabi niya mga kababayan, mga kabarangay, sa sulat po ni Ate Marilo to na iniwan niya sa tiyahin niya kasi nga hindi daw nagpaalam. Ganun daw si Ate Marilo, pag lumalayas yan, mag-iiwan na lang ng kapirasong papel na may sulat niya. Idita, pag tinawagan ako ni Frankie, sabihin mo na nasa crossing ako ng Alfonso. Ako, sa kalsada lang ako makikita, papuntang Tagaytay yan. Yun. Maliit lang, kapirasong papel lang talaga. Nakakapagsulat nga siya. Tama yung sinabi ng tiyahin niya. Nakapag-aral naman. Hi, Ate Marilo. Pangalawang paghahanap ko sa'yo, ha. Sige.
Ubusin natin tong isang araw, makita lang. Tagaytay, Silang, Manila. Gusto ko lang naman malaman kung anong dahilan mga kababayan, kung bakit po siya lumayas ulit. Dahil yun ang hiling niya sa akin before, na gusto niya nang makabalik ng Masbate. So ginawa natin ang paraan para maiuwi siya, dahil ang hiling niya dalhin siya sa Masbate sa kanyang tiyahin. At ngayon ay naibalik na natin siya, at hindi ko alam anong nangyari, bakit siya nandito ulit. Kaya gusto ko lang mga kababayan na malaman kung ano ang kanyang dahilan, bakit siya bumalik. Samantalang ang usapan namin mga kababayan is bibigyan ko siya ng 5,000 monthly allowance niya, mag-stay lang siya doon sa tiyahin niya. At bago po ako umalis doon, iniwanan ko siya ng 15,000 na kanyang pang budget niya araw-araw. Yun nga lang po, pinahawak ko sa kanyang tiyahin para hindi siya lumayas agad. So, hintay-hintay lang tayo mga kababayan. Mahanap at mahanap din natin yan. Salamat! Oo. Kaya alam niya to. Ayan mga kababayan, nandito po kami ngayon sa Alfonso Public Market. Ayon po sa aming napagtanungan doon sa dulo, andito raw siya sa may bago pag-akyat ng tulay. Nakita nila na siya po ay kumakain ng bigas. So, sana makita natin mga kababayan. Ito na yung pag-akyat pa. O pagbaba na to ng tulay. Sa dito. Malapit na raw siya. Pagbaba ng tulay daw. Oh. Hindi yung titira kasi sa maraming tao mga kababayan. Ang gusto niya, yung medyo live-live. Diretsuhin lang natin hanggang sa balik na tayo ulit kung ano. Kasi lumilipat-lipat din siya eh. Tanong tayo sa mga pulis. Sige lang. Ito, ganito yung mga ano eh, gusto niyang pagtambayan yung silong ng punong kahoy. Sa picture na pinadala sa akin, nakita ko pa yung bag na binili natin. Yun talaga yung bag na gamit niya, yung hindi tinatagusan ng tubig pag umuulan. Layo na. Baka na nang pupunta sa pulis. Oo. Balik tayo doon. Balik tayo mga kababayan. Kita mo yung sa kanan, may mobile ang pulis. Doon, pasok tayo doon. Baka naglilipat-lipat siya doon. Takot siya sa pulis eh. Ay, ang lakas ng radar. Saan na natin ang pulis? Nandito na. May tanong pagpapasok siguro. Magtatanong din tayo. Hindi, pagtapat natin. Cellphone. Tanong tayo kay sir. Kita ba nila itong taong ito? Mahina signal ng picture niya. Sir, morning! Ay, hapon na pala. Tanong lang, nakikita niyo, may nakita ba kayong taong, ano, yung taong grasa, may nahanap? Kalbo, sir? Ha? Kalbo? Na babae? Ito, sir, oh. Lang yun. Ito, sir, oh. Oo, nandyan yun. Ah, nandyan.
Pagka yan wala dyan, nandun sa gilid na yan eh. Salamat, sir. Dito lang yung lalagay ko sa paliko. Thank you, thank you. Sir, salamat sir. Baka sakali. Ano ito? Mga... sa vlogger. Oo. Salamat po. Dahan-dahan lang. Nagtago talaga, ano? Ha? Ayan mga kababayan, kailang tanong na tayo pero tumutugma naman yung mga sinasabi ng ating napagtanungan at huling pagtatanong natin kila Sir sabi nandito daw sa pagliko. Liblib na naman. Ayun na siya. Oh, ayun na. Tinan mo. Oh. Ayun mga kababayan. Tinan. Diretso lang tayo. Diretso lang tayo. Tinan. Ayun mga kababayan. May hawak na plato. Kumakain ng bigas. Ay nako, Diyos ko. Bigla akong napagod mga kababayan. Confirm talaga yung sinasabi nila. Bakit kaya? Ano kaya ang pinaglalaban ni Ate Marilo? Ano? Ang hiling niya sa akin. Unang-una ko siya makita mga kababayan. Hiling niya talaga makauwi. Babalikan natin siya mga kababayan. At tatanungin natin kung anong kanyang dahilan. Pero bigla ako nakaramdam ng pagod mga kababayan kasi nung hinatid namin yan sa Masbate, 6 na araw po ang biyahe namin hanggang sa kami makabalik dito. Siyempre, nag-google din tayo ng oras, panahon, pagod, puyat. Pero kakausapin lang natin siya mga kababayan kung ano ang kanyang dahilan. Ayan mga kababayan, pinagbawalan ko na siya noon na kumain ng bigas dahil lumalaki ang tiyan niya dahil sa pagkain niya ng bigas. Pero ngayon naging malala, nasa plato na yung bigas. At nandoon talaga sa alanganin lugar, no? Oh, ayun siya. Kaya lang muna natin kung ano yung kanyang gagawin. Hanap lang tayo ng maparkingan. Bakit kahit dito, walang problema. Madalang naman sasakyan dito. Ayan siya mga kababayan, talagang tatayo lang. Dadaan lang. Ayan no? Naghihintay lang sa mga taong dumadaan, ganon. Tama yung picture na pinakita sa akin kahapon. May hawak na ano, may hawak na plato. So dito na lang itong sasakyan. Lapitan na lang natin. Tanungin natin. Dito muna. Oh, sige. Pag tinaas mo yung mic off, saka ka na lang. So mga kababayan, samahan niyo po ko. Pag-usapin natin kaya Ate Marilo. Si Marilo, ano nangyari sa'yo? Nababuisit ako doon. At hindi mo pambili pagkain, hindi ka mabigyan. Pambiling kape, pambiling kobra, wala ka, hindi ka mabigyan. Sinilas, nakatid na nga yung sinilas, nilas na nga ako. Nanghihi ka pambili, hindi ka rin mabilhan. Minura ko bago ako umalis. Sabi ko, abuloy ko na sa inyo yung binigay. Kaya nawala ako gana, Frankie. Mas gusto ko sa butuan siguro umuwi niya lang. Mahigit pa siguro doon sa kapatid ng mama ko. Putang ina, ang mga abuli ko na sa kanila pag... Ilang araw ka nag-stay doon? May gitong linggo. Kasi 3 araw pa lang Hindi, may gitong linggo. Mamatay na. Abuli ko na. Mamatay muna bago pumunta doon. nag-message sa akin kasi yung tita mo, sabi nila sa akin, umalis ka daw. Cobra, hindi ka mabigyan ng pambili. Diba, nag-iwan ako sa iyo doon, 15,000. Hindi nga ako binigyan kahit anong hingi mo. Hindi ka binibigyan. Diba, nakita mo yon, 15, Oo. nakaharap ka rin, 15,000 yung iniwan ko para sa iyo. Wala. Tapos, bago umalis, binigyan din kita 1,000. Pinamasahe ko lang dito. Dahil parang may kutob ako. Yun, ganun mangyayari. Kaya sabi ko, bahala na.
Bakit dito ka sa masikip? Diyan ako kagabi natutulog oh. Saan? Yan, gilid na yan. Huwag ka dito sa masikip, doon ka sa maluwag. Ikaw mo, pinagtripan pa ako kagabi. Sinuntok ako ng mga tatlong adik yata. Hindi ko alam. Oo. Dito ka, dito tayo. Namukha ko. Dito tayo, masikip yan. Sabi sa'yo, dito ako. Eh, sabi ko, lalayo ako para hindi nakita. Talagang nakita pa rin. Kahit anong paglalayo. Eh, nasa corner ka eh, delikado. Aray! Dapat hindi ka umalis doon. Eh, ano nga lang pambili pag cobra. Yung cobra, gusto ko araw-araw uminom ng cobra. Machinilas, hindi ka bibigyan, sabi, sunod na araw na lang. Pagdating sunod araw, hingiyam na naman, wala pa rin. Eh di wag na kung ayaw magbigay. Hindi naman ako namimili. Ano na yun? Nung pumunta tayo doon, maganda naman ang usapan natin, di ba? Ayan nga, kung hindi ako diadamutan. Eh, chinilas, nakita naman nila, ninatngat ng aso, hindi ka nga mabigyan pambili. Oh, Ang inat-ngat ng aso yung tsinelas oo, mo. tapos hindi ka mabigyan pambili. Nagnakaw lang ako ng chinilas sa bahay-bahay. Naglakad lang ako para makadukot lang ng chinilas. Patay tayo dyan, ba't ka nagnakaw ng tsinelas? Eh, wala akong chinilas susuotin dito. Ano sinakyan mo? Pabalik dito. Yun din. Ay, iba. Wala akong samod sa kanila. Gusto ko sa buton, siguro na lang. Gusto ko sa ibang mama ko. Alam ko, hindi ko kailang mas mahal ang pamasahe. Hindi ko lang kaya talaga umuwi. Ha? Hindi ko lang kaya umuwi doon. Bigla akong alam mo, maraming nagtitik sa akin, nasabi nila nakita ka raw nila dito. Ay, doon kasi sino una nakakita kaya sa akin Hindi dito sa hindi ako naniniwala. Kaya lang nung siguro mga 6 na yung nag-message sa akin, nasabi nila yung hinatid mo sa Masbate, nakita namin sa Cavite. Kaya, Ante, tumula ka muna sa indang. Pagtingin, wala ako doon. Oo. O sabi ko pupuntahan ako dito. Kaya sabi ko lalayo kung saan ako. kita nakita noon, tinignan Doon kita lang, doon. Wala nga. May nakapagsabi pa rin pala. Pero nag-iwan ka ng sulat sa tiyahin mo. Oo, di ba nakalagay sa crossing, nasa upuan lang. Sabi Oo. ko, basahin niya kung saan ako hanapin. Doon ang crossing, bago ka pasok dito. Doon. Oh, ang layo nung cruising na sinabi mo dito. Oh, doon naman sila ko dumaan. Bakit? Sabi ko, parang naisipan ko doon ako sa highway. Bakit bigas magpahinga. kinakain mo? Saan mo kinuha yung bigas? Hindi naman, ewan ko sinong tao nagbigay sa akin ito. Basta ng tao nagbigay sa akin ito, tirada. Dapat hindi bigas ang kinakain mo. Kaya lumalaki yung tiyan mo, manganganak ka na niyan. Wala pang dito. Ha? Eh, wala kang Wala. pambiling pagkain, pero may bakit may bigas ikaw? Bigay nga ng mga tao dumadaan. Ewan ko sino yung nagbigay. Kalating kilo. O 1 kilo. O yun naman, ginawa. Sabi ko sa'yo, huwag mo bibigay doon dahil hindi ako bibigyan nun talaga. Hindi sabi ko, ibigay sa'yo kahit pa 100 araw-araw. Kahit 5 nang hingi ako kinabukasan, ayaw kabigyan. Tatawagan ko siya ngayon. Tapos naulan pa sa akin yung mga hipon. Kita mo, lumaki ang sugat. Bawal ang hipon sa akin, yun ang pinapaulam. Bawal. Kuha ko ng ano? Kuha ko ng... Mga bayan, kuha ko ng cellphone. Hindi raw siya binibigyan ng budget, kaya siya umalis. So, gagawin ko, tatawagan ko si Chang. Tara, baba kayo. Para maging transparent tayo sa lahat. Walang kasama ko uuwi. Ay, nalaman ko, bali yung iisita. Talaga. Try kong tawagan si Chang Idita, ha? Aga mo pa, hiyaan mo pang bilhin ko, bra, hindi magbigay. Kahit pang po, gusto mo magtinda, ayaw, or bigyan. Eh, wag mo nga, wag mo na kung dito. Bakit hindi? Kung kasi mabangga. Wag. Ay, naiisip ko dati. Naiisip ko. Hindi matawagan yung Chang mo. Hindi na yun. Pasagot dahil alam na. Gisuin ko sa'yo. Kaya ka.
Sayang naman. Pag nakahawak ng pera yung kanya na talaga. Kasi isang beses na hinihan mo pambili. Inumin doon, inuho ko kahit pambili ng tang. Ayaw ka magbigay. Pero yung 1,000 iniwan ko kasi Ayun ang pinamasahe ko dito. buti nakarating ka sa alaga 1,000. Nagmakaawa na lang. Umiyak na lang ko sa ano talaga. Na, sabi ko wala talaga ako pero pinakita ko talaga. Ay, Pero matanong ko lang, hindi ka ba talaga buntis? hindi ka Frankie talaga. Sa bigas lang to kakakain. Bakit kumain ka ng ano? Bigas. Nanayang ko kainin. Bigas. Kita mo may laman ng pera. Oh, bulsa may nagbigay 11 pesos lang. Oh. Ewan ko sinira nagbigay. Sabi ko ipunin ko kaya to. Hindi na makaipon ng 4,003. Makauwi sa Butuan. Sino ina yun? Butuan na naman, gusto mong uwian. Sa kapatid ng mama ko, doon na lang talaga ako doon. Hindi ako diyadamutan. Saan ba yung butuan? Malayo yung Malayo butuan? yun. Mindanao. Malayo. Malayo. 4,003 pa masahe. May taga-Butuan dito, sinanong ko. Ako, may palang ng 4,003 pa masahe. 4-3 naman. Oo, kaya sabi ko, hindi ko kaya ang pamasahe. Ay, paano pag dinala kita ulit doon? Baka 3 araw. Naligaw ako sa Franklin, hindi ko na matandaan. Ikot-ikot ang karsada, ikot-ikot. 4 na araw ang biyahe. Eh, hindi mo naman kilala yung pupuntahan mo doon. Kapatid na mama ko, Sino? Maria Radasa. Maria Radasa. Oo. Ilang taon na yon? Ewan ko lang, hindi ko nang alam din. Ay, baka hindi ka na nila tanggapin doon. Basta ang tatandaan ko lang doon, may ilog. Ilog na Anak ko, mali sa karsada. ayan na lang. naman tayo. Nung, Hindi, ilog din yun nung doon. pumunta tayo sa Masbate, sabi mo, may welcome. Ay, tinanggal nga, kaya nga sabi Oh, ko nga ay ngayon, ang palatandaan mo na naman, ilog. Ilog doon. Marami ng ilog na natuyuan. Hindi pa sa maliligaw ako. Pero ang tanong ko, be honest, Ate Marilo, bakit ka talaga umalis doon? Kasi ang ganda-ganda ng sabi ng tiyahin mo eh. Sabi ng tiyahin mo sa akin, dahil tumawag, nag-message sila sa akin, umalis ka daw, hindi ka raw nagpaalam. Hindi nga ako nagpaalam dahil sa buwisit ko nga hihingi mo pambiling pagkain, ayaw ka bigyan. Sabi ko, ano talaga nito mga tao na ito? Pinasama mo na naman si tiyahin, mamaya matawagan ko yon. Sabihin mo talaga, kahit sa chinilas, aamin niya, hindi nagbigay. Kasi ayaw niya magbigay ng malaking pera sa'yo. Kahit magkano lang yung chinilas, magkano lang yung kubra, kahit kape, manghingi ka pambili, ayaw ka bigyan ng pambili kape. Oh. Kasi kaya ko doon binigay para budget mo yun, kahit 100 pesos araw-araw Yun bigay sa'yo. nga, Para ayaw. may pagkain nga. Di ba sabi ko sa'yo, natandaan, Oo, natandaan ko yun. natandaan mo yung sinabi ko sa'yo? Oo, Pag hindi narinig ka ko yun. alis doon, bibigyan kita ng 5,000 a month. Wala, ayaw ka. Hindi, pag nag-stay ka doon monthly, padadalhan kita sana ng 5,000 a month para may Kaya allowance. naman, siya ang hawak, ayaw ko na, parang kaya mo na siya. Kaya din ang kukuha niyan. Imbis po ng Hindi, kusana kasi doon. pangkain mo rin yung iba doon. Pero pinapakain ka naman, di ba? Ayun nga, pinaulam yung bawal sa sugar. Mga seafoods. O, tulingan, pinaulam din ako. Lalong Tulingan, hipon, Oo, alimasag, pati yun. alimango. Hindi pa ako pinakain. Ano pinakain sa'yo? Yun ang hipon na ano talaga, nangangati talaga. Yung hipon na malalaki. Medyo ko yung kalaki lang. na hipon. Oh, ano dapat ang ulam mo? Yung sana bawal. Ano ba yung mga hindi bawal? Ano ba yung barbecue? Sabi, yun, may barbecue din doon. Sabi ko, Tiyo, bilang na kaya akong barbecue dahil bawal yung hipon. Sabi hindi ka lang muna. Wala din kang barbecue, pero may barbecue doon sa dulo. O ayaw ka lang bilan. Yan ba matutuwa ka? Eh dapat ang ibinili mo muna, yung 1,000 binigay ko sa'yo. Yun ang binili mong pagkain. Parang pinakalaman yan talaga. Yung kahit iniwan man ako doon ni Mama, maliit pa ako sa Masbate, inatamutan Ay bakit yun? Bakit nung ganun pala ugali niya, sinasabi mo ganun pala ugali niya? Bakit nung first time kitang makita, sabi mo gustong-gusto mong umuwi sa tiyahin mo? Yan, medyo malapit-lapit lang kasi kala ko nagbago na ang ugali. Yung pala ganun pa rin. Ah, Hindi pa rin nagbago. paano yan? Eh, Mas gusto pagod pa. kaya tayo nun. Anim na araw tayo nun? Hindi, isang araw lang yun. Ang biyahe. Hindi ah. Isang araw lang yun. Nandoon na kaagad. Isang araw lang. Hindi kagaya ng Butuan talaga. 4 na araw. Ah, mas malayo yung Butuan. Paano yan, men? Sinong pupunta mo sa Butuan? Oo. Kasi nung mama ko. Eh, gusto niya sa Butuan naman ngayon. Mga
Manganganak ka na yata. Oo. Tapos punta ka ng Butuan. Patingin ang tiyan mo ganyan, baka buntis ka. Ay, wag na, wag na. May kutsara na yung ano mo ah. Dito lang ako kagabi natutulog. Bagay, nilalagyan ko naman harang para hindi ako banggain ng sasakyan. Oo, wag kang matulog sa gilid ng kalsada. Paano kung... Hindi lang pwede dyan, may ahas. Puntahan mo na yung ano mo dito, yung may bahay ka sa... Ay, ayaw ko po. Hindi niyo po kasi Pilit mo kasi sa'yo naman yun eh. Ay, Sabi ko kasi, pupuntahan ko yon pag hindi ka aalis sa tiyang mo. Dati kasi umuwi. Tapos padadalhan kita ng budget mo 5,000 doon. Dati kasi umuwi na ako doon. Pinalayas ulit na naman ako ng kapatid na. Eh, yung hindi ako lumayas, tinapos yung mga damit ko. Paano ba hindi maglalayas din? Parang pinagtatabuyan din ako. Eh kasi makulit ka eh. Ano kaya akong kulit ko? Paano gagawin nito? Ay, So paano gagawin namin sa'yo? Eh, dito. Punta niyo na dito. Baka dito Ginawa ka na namin ng paraan. Eh, yan ka na naman. Ikaw naman gumawa ng ibang paraan. Eh, butuan nga naman daw gusto niya. Parang gusto mo yata monthly, mamamasyal tayo ah. Puro bangin, parang kagaya ng Taal Volcano, malalim. Wala pang harang doon ang mga daanan. Saan sa Butuan? Butuan City. Saan nga doon? Oh, saan doon? Ang laki ng Butuan City. Davao. Malayo yung Davao sa Butuan. Para magkalapit lang, basta may ilog na ako makita doon. Ay, ang daming ilaw. Ay, isa lang ilog doon. Delikado to, Kulay men. lang. Yung unang punta natin sa Masbate, ang palatandaan niya, welcome daw. Eh ngayon sa Butuan gusto niya, ilog naman daw, basta may ilog. Nakapaligid ako doon sa Butuan. Lalaki, lilit. Saan nga sa Butuan? Taga Butuan ako. Ang taga Oh. ko sa Butuan. Magtanong na lang ako mga Doon ako kapatid nag-high ng mama school ko. sa Butuan. Maria Radasa, ang pangalan. Hindi natin Basta Maria makita. Radasa. Maliit Mahirap yung sa mga- Butuan? Oo. Malayo yun. Malayo. Malayo yun. Ah, yun. malayo yung Apat Butuan. na araw ang biyahe. 4 na araw. Anong sasakyan? Eroplano na. Eh, bangko lang ang sasakyan pagtawid ng mga bus. Sabi Tatlong naman namin araw. sa'yo, pag nandito ka pa sa Cavite, sasako ka na namin eh. Hindi naman to indang. Sige nga, oh. Oh, may lusot pa rin, pre. Kaya Kasi nga nagparaan sinabi ako mo sa noon, indang. nung umalis tayo dun sa tiyang niya, Sabi mo sa indang na kaya. oh, pag patay tayo. Hindi pala. Hello po. Eh, mga Hindi pala consistent yung sinabi mo. Nung inatid, mga kababayan, sabi ni Jessie, nung hinatid namin siya sa tiyang niya, huwag ka nang babalik ng Indang Cavite. Pag nakita kita ulit, isasako kita. Yan ang sabi ni Jessie. Kaya sinabi niya, anong katwiran niya? Hindi naman daw to Indang. Alam mo kung bakit alam ko sa mga lugar. Yan, palengke na yan. Makakapagtinda rin ako. Lahat ng lugar, alam ko yan. So hindi ka na pwedeng isa. Marilo, hindi ka na pwedeng isako kasi hindi Indang ito. Hindi, oh. Kapag sa Indang, pwede kay karga sa sako. Patay ka. Hindi ka makapurma, pre. Paano to? Anong gagawin natin dito? Ikawawa ka dito. Mga kababayan, tulungan nyo akong mag-isip anong gagawin natin kay Ate Marilo. Kasi after nating ibiyahe sa Masbate, yun, 3 araw nakabalik na daw dito eh. Ayan, kumakain na naman ng bigas. Ayaw ko na doon sa Masbate talaga. Ayaw mo na sa Masbate. Paano yan? Kala ko nagbago na ugali. Ganun pa rin pala. Ganun pa rin. Pero bakit nung nagpunta kami doon, bait-bait nila? Maganda pakita kay dahil bibigyan mo kasi ng pera. Pag wala, ganun ang gagawin tayo pagtatabihan. Pero naalala mo to, oh? Ay, bakit wala? Kahit hindi kami ng napakasya. Tabi kayo, tabi. Pangkat naman lang. Ha? Kahit hindi ko pambili. Hello po. Hello. Magandang hapon po. Kumusta po? Ayan. Okay po. Thank you. May sticker. Salamat po. Saan punta nyo? Teka, kuha ko sticker para kay tatay. Ay, hatid na po ito sa Masbate. Naihatid na namin sa Masbate. Nakikita ko na yung kapatiwa pa. Oo. Doon sa Dasma. Mag-asawa po kayo. Bigyan po kayo ng pangmerienda nyo. Daan kayo sa Makto. Ha? Date kayong dalawa. Salamat po. Mons Channel. Kasi Boss Jesse.
Yan. Salamat po. Salamat. Oh. Ingat po po yan kayo. Ingat po kayo. Salamat ng madami. Hindi ko na kasi ito sa Masbate. Naging okay na. Opo, kasama po Tapos namin yan. bumalik ulit kaya kinakausap ko anong kanyang dahilan. Salamat po. Thank you, thank you. Ingat po kayo. Salamat. Ano pangalan ni tatay? Henry, si nanay? Yoli. Salamat po. Ingat kayo. Thank you, thank you. Sige po. Thank you. Salamat. Binibigyan ka nila. Oo. Paano na magiging buhay mo niyan, Ate Marilo? Happy na ako talaga nung nandoon ka na kasi may kamag-anak ka na doon. May mag-aalaga sa'yo. Paano na ang buhay mo ngayon yan? Kung sa Butuan, ang layo ka mo. At saka hindi ko nga rin alam doon. O, anong gagawin natin ngayon? Wala. Ang gagawin na lang. Bigti ko may talo sa puno. Wag. Ay, yun. Basta yung kapatid ko, hinihintay ko lang din kamatayan bago ako uuwi sa bahay pagpatay na. Nabisit na rin yung ginagawa sa akin. Sino kapatid mo, si? Leo nga. Yung Si Leo. Maangkin ng bahay na ayaw ko tawagin. Saan ka, lumayo sa babae pa. Hindi naman pamamahay ito. Pag hindi daw ko lalayo, tatapon daw mga damit ko. Ayun nga, ginawa nga niya, tinapon. Tapos kala ko nagbago na to si Sian. Hindi pa rin din. Wala, ganun din ugali. Ang di lang, ano ang ugali, kapatid ng mama ko talaga. Maliligaw lang kasi ako doon. Paanong gagawin natin ito? Isang taon pa lang. Hindi ko alam anong gagawin ko dito. Isang taon pa lang. Hindi ko alam kung saan ang daan. Mama Marilo, dapat nandun ka na sa Masbate. Tiniis mo na lang sana. Hingi mo kahit gutom ka na, hingi mo ng pambili, hindi ka nga mabigyan. Posible naman yun. Hindi nga talaga, Jis. Pinakain, Saan na yung cellphone? Kain lang. pinakain nga kami. Kaya pinakain. Kasi, kumakain lang ako. Pinapakita lang sa inyo papakainin para maniwala kayo mabait. Yung wala na kayo doon, kinabukasan ng hingi ako pambiling kape. Kape doon. Ba't ka bibili agad eh? Di ba may 15,000 akong binigay? Tapos may binigay pa ako 1,000 sa'yo Oo, para... hindi ko lang parang, inano ko lang talaga, isinipti lang muna talaga, parang may, kung ba ko talaga ganyan namang tingin ko ang gali. Kita mo, katawa-tawa lang siya yung nandoon ako, pasaya-saya, tapos ako manghingi ng pagbiling kobra, ayaw ka bigyan. Hindi, bawal kasi yung kubra. Hindi bawal ko yung prank, ano ka ba? Hindi bawal sa akin. Hmm? Pero pag walang kain. Oo, pag walang kain, hindi maganda. Hindi ko makain, pinapakain muna niya ako bago Oh, yung pala eh, pinapakain ka. manghingi ng kobra, ayaw ka bigyan. Kaya galit ako sa kanya. Sinilas, manghingi ka pambili, ayaw ka rin bigyan. Patid na yung sinilas. Kahit anong hingiin mo, puro wala. Sabi nga, sunod na araw na lang. Pagdating sunod na araw, wala naman. Sabi naman, sa isang araw ulit. Putang ina po, sunod na araw na lang. Hanggang dumating na. Ibalik na lang kita ulit sa Masbate para kausapin ko si Chang. Kahit kausapin mo ko yung prank, ayaw ko na talaga. Ayaw mo na doon. Ganun talagang ginawa sa akin. Saan ka mga anak? Ay, iwan ko sa'yo. Kaya ako maginto to, magpa. Ayun pala ako dito. Huwag! Maginto to ang mga anak. Bad yun! Ay, iniisip ko, binta. Tapos maghintay dito sa kakilala ko kung kailan uuwi sa Butuan. Sasabay na sa kanya. Sabi mo ayaw mo na umuwi ng Butuan kasi hindi mo rin na si Clark kilala. Taga Butuan kasi yun, taga Palengke. Yung asawa Kararating niya, lang niya kamo galing Butuan. Oo. Di, kung kailan uuwi, doon ako sasabay na lang. Sa tingin mo, isasabay ka niya. O kung may pamasahe lang. Matagal ng panahon niya, nag-iiba na yung Butuan. Hindi Oo. mo na alam yun. Basta ilog lang para tandaan ko Cavite, doon. yung Masbate nga ng 5 years ka lang wala doon, naligaw ka na. Ayun na nga, dahil may waiting sheet na kasi yun. Ay, yung waiting sheet. Binaba na. Yung waiting sheet ngayon, bahay na. Aywan ko nga dati. Sa taas lang kalagay lang yun. Tama yung picture na pinahinatid sa akin mga babae. Yung picture na sinend sa akin, yung bigas, nasa plato na. Nag-improve na. Dati naka-plastic lang eh. May kutsara pa. May kutsara pa. Bago di ako ngayon nakita. Ha?
Ikaw huwag kang magmumura ate. God yun. Ha? Magagalit si God. Kaya mo siya. Nasama niya pagmumula kahit yun. Itibitan, hindi ko doon. Pag hindi ka bibigyan ng pang... Sana Ate Marilo, hindi na alam kung gagawin ni Daddy Frankie sa'yo. Wala. Gagalit. Ano kaya kung ano? Pakasal na natin si Marilo at saka si Casey para ano? Ha? Ilalagay ka naman dun sa bahay ni Daddy Frankie, tatakas ka. Oo. Ayun po, pinakasal. Idadalhin ka sa Masbate, tatakas ka. Hindi naman ako alis. Hindi nga ako siya damutan. Wala na kaming choice sa'yo. Hindi damutan lang ako kasi kaya naisipan ko bumalik dito. Halos buong buhay, tinulong na namin sa'yo. Ikaw naman umaayaw. Hindi, isa na lang siguro ang kailangan, men. Pakasal kayong dalawa. Okay. Ha? Ganun ba kailangan, Ate Marilo, para manahimik ka sa isang lugar? Mananahimik ko nandun sa kabila na. Saan kapila? Ang kapatid ng mama ko, kung Sa- alam ko lang. Saan? Sa? Eh, butuan na naman. Mas malayo. Palayo na ng palayo yung hiling mo, Ate Marilo. Eh, yun nga ang gusto ko dahil doon, hindi ka pinapabayaan. Kunting tago mo lang sa labas, pupunta ka na sa Masbate ilog. ba? Sige, anong pangalan ng tiyahin mo? Tiyahin mo ba yun ulit? Kapatid ng mama ko. O, kapatid din ni Ate Idita, kapilan, kapatid din niya yun. Eh, hindi, magkaiba kapatid ng papa ko. Eh. Ay, kapatid ng papa mo yan. Oo, sa mama ko naman yun sa butuan. Ay, ngayon ang pupuntahan naman Dalawa lang natin yung kapatid ng mama ko sa doon. mother side naman. Ay, huwag na kayo, Frank. Maliligaw lang. Ano ba talaga? Kaya pa masahay talaga. Bahay Ha? mo sa bahay mo kayo. Yan na lang. Ayaw mong pauwiin nga ninyo. Gusto siya maghari. Sabi pa nga sa akin, huwag ka muna umuwi dito pag hindi ako namatay. Saan ba yung mga papilis doon? Nasa kanya. Kanino nakapangalan? Ang akin ang nakapangalan. Isang buo yun na bahay, yung kalahati kanya na naibinta na yun. Pinapangalan sa kanya. Pangalan ng magulang nila. Wala na yung kanya, kanila naibinta nga. Akin na yun. Ako nakapangalan doon sa NHC. Eh, bakit gusto angkinin At pa saka rin? NHA yun, pare, kung sino yung alam kong tuloy na nagbayad. Hindi pwede ibenta yun. Oo. Hindi, ibig sabihin, di ba hinuhulugan din yung NHA? Kung sino yung nagtuloy magbayad, siya ang... Yung nakabili ng kalahati, yun ang nagbabayad. Pagkaalam ko correct me if I'm wrong mga kababayan, wala akong alam dyan. Dinig-dinig ko lang. Ayan. Ang concern ko lang mga kababayan, syempre, 6 na araw po ang biyahe namin mula rito hanggang Masbate, 6 na araw hanggang makabalik kami. So, kahit anong pagod, hirap, masaya kami nung time na yun. Kasi nakihatid si Ate Marilo. Pero after 3 days pagdating ko dito sa Maynila, may nag-message na po sa akin na si Ate Marilo yung nakita na. Alam mo Ate Marilo, anong sabi ni teacher Nanet? Nakita ba ako dito? Oo! Hindi naman dumaan siya. Natatanda. Nag-message! Siya tanda ko yung mga owner. Mga Ay, kagaya Yung mga kaibigan, yung mga puti, tao, mga owner, ayan o. Yan, tiyandaan ko yan. may mga tao, Ayan, oh. may nag-interview na sa'yo, di ba? Tapos pinorward kay Ma'am Nanet. O, anong sinabi mo doon? Ang alam ko yung mga kakilala ko lang dito, yung na nakakita talaga dito, yung mga naka-tricycle. Oh, yung mga nakamotor. Tricycle yun. Oh, kinausap ka nila. Oh, yun lang. Yan, binidyo ka nila. Binigay kay Ma'am Nanet. Ay, Tapos- putang ina, kaya pala nalaman. Oh, tapos binigay ni Nanet sa amin. Kaya pala nalaman. Oo, nagmura ka pa nga eh. Huwag kang magmumura. Bad yun. Magalit si Papa Jesus. Kasi nga, naawa kami sa iyo. Kaso ikaw namang umaayaw. May sulat pati siya. Diba? Oh, bago ka umalis sa tiyahin mo, nag-iwan ka ng Lang, sulat. nilagay ko lang sa upuan. Parang papel na maliit lang. Sabi ko, pag nagtanong si Frankie ay sabihin mo na sa crossing ng Alfonso, doon na sana, dapat doon yung sana ko napin. Eh dito, may nakakita kami taga-Indan, kaya dito nalaman. Lahat. Kahit saan ka magpunta, Ate Marilo. Parang kayang hanapin. Oo. Sabi ng pulis, ano naman may pulis doon sa kanto? Oo. Nagtanong kami sa mga pulis doon. Kaya pala. Minsan nadadaanan ko ng mga pulis dito. Sabi, ba't di ako nakahiga? Sabi ko, wala kasi ako sir bahay. Oo. Gagawin ko. Yun. Ano sabi nila sa'yo? Wala. Tapos
sabi na may abit, ay mo na umuwi sa matyahin mo. Sabi ko, butuan. Wala akong pamasahe. 4,003. Oh. Sabi, malayo pala. Sabi ko na lang, butuan. Hindi na sa Masbate. Ganyan na Pagtabuyan ganyan ko po na yan. yung sinabi sa akin mga kababayan. Nung first Pagtabuyan time ko ko na po yan, siyang Tita. makilala talaga. Naawa talaga ako. Sabi niya, ang hiling niya sa akin, punta Masbate. 3,500 lang. Pero, hindi ko pa naihatid. Bago ko siya ihatid, may dadaanan tayong City Hall doon, di ba? Nagsabi rin sila na naihatid na to. Hindi tatagal, babalik daw. Tapos ngayon na naman, Butuan. butuan na naman. Dandaw. Utang ka lang. Sayang, effort namin sa'yo. Hindi kaya biro-biro pumunta ng Masbate. Alam ko nga, yung kailang hindi talaga nagbago. Yun pa rin ang ugali. Dito ka, Ate Marilo, abutan ka ng ulan or ganito. Ganun pa rin, nababasa. Naliligo na lang. Oh, di dapat hindi ka na umalis doon kasi maawa at maawa ang tiyahin mo. Pagkakain sila, kakain ka rin. Hindi pwedeng hindi ka nila bigyan ng pagkain. Eh kaysa nandito ka, bakit mas Dahil naman sa pagkain nga. Kaya lang, yun nga. Wala akong masukat sinilas. Ayaw ka bigyan ng pambili. yung pambili ng tsinela sa Ate Marilo, yung pamasahe man lang, yung ipinamasahe mo papunta dito, yun na sana yung ibinili mo ng tsinelas. Kasi mas hirap ang kalagayan mo dito dahil wala kang kamag-anak. Doon kay Chang, may usapan naman kami, nabibigyan kita ng 5,000 monthly para may budget allowance ka, aalagaan ka nila. Hindi man ganun ka perfect, pero bibigyan at bibigyan ka ng pagkain every day. Kaysa dito, madilim na naman to, kabundukan ba? Ano meron ka? Promise. May nagsasabi ibang tao, baka aswang ka daw kasi gusto mo sa bundok-bundok. Tingnan niyo mga kababayan itong area niya. Ayan. Nung una ko rin siya nakilala mga kababayan, doon din sa kabila, doon sa Indang, sa mga bundok-bundok sa Kagubatan. Ito bagong ano niya to, hideout niya to, bundok pa rin. Sabi ng iba, sabi nila aswang ka daw. Kaya tignan mo, nagsuot ako ng pula. Yung aswang takot sa pula eh. Tsaka rosary, kaya hindi ka naman takot sa pula, kaya hindi ako naniniwalang aswang ka. Tumatawa si Ate Marilo. Tingin ka dito. Ha? Sabi ng mga ibang aswang ka daw, kaya sabi ko bago ko puntahan, magsuot ako pula kasi takot yung aswang sa pula. Message nila sa akin kasi nga mas mabilis ka pang nakabalik dito sa amin eh. Nauna ka pa. Tapos hindi ka uupo. Ay, upuan? May upuan ba dito? Ayan lang, maraming paraan para umupo kaysa nakatayo ka maghapon, di nakakangawit. Ay, nasa kanila eh. Yung naawa talaga ako sa'yo, Ate Marilo, kaya kita dinala doon. Kaya hinahanap ko ang Gulat lang kita. Patay tayo nito. Ha? Sabi ko, pag nalaman na mga taga-indang sasabihin talaga. Malalaman at malalaman talaga. Wala No? lang nalaman doon sana sa Batangas na mag-standby. Pag alis mo pa lang sa tiyahin mo, nag-iwan ka na ng sulat eh. Cruising ng Alfonso yan, dito lang yan. Ay, doon sa mga Ang lapit na lang yung cruising, dyan lang yun, Oo, palabas. Eh, yung Lemere at saka yung Kalatagan, Balayan, Nasugbo. Hindi mo pa alam doon. Ano pa talaga ang mission mo, Ate Marilo? Anong mission mo sa buhay? Anong gusto mong gawin sa buhay? Wala, ganito lang. Ganito lang, gala-gala lang. Wala ang gawin. Wala ka lang. Pupuntahan pa na ako. Ha? Anong gusto mong gawin sa buhay mo, Ate Marilo? Promise. Anong gusto mong gawin sa buhay mo? Hindi ko alam. Anong gagawin na lang? Magpasagasa ng yun. Huwag! Madadamay pa yung taong mga kasagasa sa'yo eh. Eh, ganun din naman. No. Yun na lang ang gawin mo. Di ba? Hindi naman ako natatakot sa buhay na kung mamatay ako. May bahay ka, ayaw ka rin pauwiin. May tiyahin ka. Na ganyan ka. Dapat kasi hindi ka umalis sa bahay na yun. Tapos ibinaranggay mo. Barangay din naman siya, si Leo. Kaya nga. Paano may barangay? Barangay din. Tapos yung pamangkin ko, adik din sa Cebu. Minsan, tatakutin ka rin, magdadabog sa bahay, magbabasag.
Adik sa Cebu rin yun. Parang parehas na nga nilang dalawa. Parang kinakampihan din. Dapat papahuli niya si Randy, adik sa Cebu. Ayaw rin pahuli, pabayaan ng mga ngalakal ng basura. Yung ganyan din, kagaya ko ng ngalakal. Yun, dati, ibibili lang ng Cebu. Wala na akong masabi. Kahit umuwi kayo doon sa bahay, tignan niyo doon. gagawin ko. Para Alam niyo malaman mga niyo. kababayan, sa totoo lang, napakasaya ko ng Team Daddy Frankie kasi may naihatid kami sa Masbate. Pero kung ano yung saya namin, ganun din ikinalungkot ni Daddy Frankie nung nalaman kong nakabalik siya rito. Lalo lang po ngayon nakita ko nandito nga. Dahil nung unang message sa akin, hindi pa ako naniniwala. Pero sige Ate Marilo, gabayan ka ng Panginoon. Sana may mag-message na kamag-anak mo ng saan yun? Butuan? Pero hindi na ako kilala. Isang taon pa lang iniwan ako doon. Tapos kinuwala ko. Ay paano mo nalaman na may kamag-anak ka doon kung 1 taon ka pa lang? Mama naman nagsabi. Pinakilala din naman ako ni Mama doon bago bumalik dito sa Maynila. Pinuntahan lang naman doon yung is ni Nandi. Kinuha dati yung buhay pa. Kapatid ko rin sa ina. Mga burial. Nilakad doon. Tapos sinama ko. Wala pa lang pamasahe. Pauwi ng Masbate. Diba? Kung yung ipinamasahe mo, kasi mga kababayan, bukod doon sa 15,000 na iniwan ko sa tiyahin niya, kaya ako po pinahawak sa kanyang tiyahin para hindi umalis, hindi gumala. Pero bukod sa 15,000, binigyan ko siya pocket money na 1,000. Pagkain ng Hindi lang daw siya nabigyan ng pambili ng Cobra, pati chinilas. bumalik dito, pati tsinelas. Eh kung yung pamasahe mo, ibinili mo na lang ng tsinelas, di nandun ka, may kamag-anak ka. Mas safety ka pag kasama mo yung mga kamag-anak mo. Kahit na. Kahit na ganyan. Gusto mo talaga dito ka lang. Dapat magbibigay sana kung anong gusto kong hingin at ibibilin. Siyempre baka naman binabudget din nila para hindi maubos agad. Kahit magkano lang ibigay, kahit 5 piso nga, hingian mo, ayaw ko nga bigyan ng 5 piso. Sabi ko, pang candy na lang siya, kahit 5 piso. Sabi mo na pang barya. Pero nagbibinta siya ng mga isda doon, may nagbibinta sa kanya isda. Binabayaran niya, may mga barya sa pitaka. Pero ako hingian ko lang 5 piso pang candy, hindi ka rin bibigyan. Parang pinapuhunan niya yung pera, yung binigay mong pera. Pinapuhunan niya sa isa. Aray. Buti ka pa, saulado mo yung plate number ng sasakyan ko. Ano ba yan? Yun lang, yung kulay puti. Kala ko puti ang ginamit niyo, iba pala. Nakasulat pa, mga kababayan, nung nakasulat pa yung plate number ng sasakyan ko. Kulay puti yun. Oh. Yan ano yan, NGB 6741. Ha? Ayun, NGB 6741. Delikado ako nito. Lahat ng plate number ng sasakyan ginagamit ko, tinatandaan mo pala. Eh ako hindi ko saulado yan. No nga. Sa'yo, Oh. NGB 6741. Oh. Yung isa naman dati nakita ko doon, NBA 8666. Yung isa, dahil 3 na. Tinatandaan talaga niya yung mga sasakyan na ginagamit. Siyempre, Eh, sasakyan ng kapitbahay yun eh. chika. No. Pinagkapit bahay. Dapat gumawa ka na lang. Kaya no, gawa na lang ng bahay mo dito maliit. No. Yatin yan lupa. Wala na ang problema, basta gawa lang dito ng bahay na maliit para hindi ka alis ng alis. Oh. Araw-araw pumupunta yung may lupa dyan. May mga tanim na siya. Kahit na hindi mo naman kukunin yung tanim, siguro mas maganda kung gusto mo dito para may sisilungan ka, gawa tayo ng maliit na ganyan. Oh, ano gusto mo? Ganyan ka lang nakatayo. Kung may upuan, di upo. Pag wala, di wala. Eh, ganun din maganda may bahay para may bubong. Hindi ka Sabihan mo yung may-ari kung paano. Walang problema yan, papapaalam tayo. Eh, wala naman dito yung may-ari. Kahapon pumunta. Nagtabas pa nga doon ang damo. Sa barangay. Sa barangay. Tira ka sa barangay. Ah, sa DSWD ka na lang. Eh, ayoko doon. Ayan. Itong pinakamahirap mga kababayan kasi ayaw niya talaga kung saan mo siya dadalhin. Ayaw. Tent na lang. Oh, o kaya maglagay na lang tayo ng umbrella dito. Pag ayaw mo na, nagsawa ka na, ilipat mo. Pa at least may masisilungan ka. Yung malaking payong. Oo. Ay, ang bigat ng pagdadala. Anong mabigat ang pagdadala? Mas mabigat nga yung bag mo. Payo, bitbitin mo lang. Yung panggamit sa palengke ng mga payong, alam ko nga yun, oh. Oh. Di ba? Pero
Ano, napagod talaga ako sa'yo, Ate Mari. Talaga dito kung ano lang. Ano oras na, kuya? Ano oras na? Alas 3 na po. Oh, alas 3 na ng hapon. Ano? Alis na kami. Oo. Hindi naman parang namin. Eh, baka pag tawagan mo yung tsahin niya? Tawagan ko yun. Oo. Pag nagsinungaling ka, Eh, iwan ko sa'yo, bahala ka. break na tayo. Sige. Sige, bigyan na lang natin. Bigyan na lang kita ng pampiling pagkain mo, ha? Kasi pag Bakit binigyan... sinagot ko na ba ikaw? Nasasabihin mo break na. Ba? Akala ko ikaw nanliligaw sa kanya noon. Late, joke-joke lang naman yun. Ah, joke-joke lang. Eh, umasa naman siya. Ano? Oo. Umaasa siya na magiging kayo eh. Mo? Hindi ko pangarap mag-asawa. Ay, hindi mo pangarap mag-asawa. Hindi lang sa, iyain na lang sa butuan. Yun lang pangarap ko. Ah, sa butuan naman ang gusto mong uwian ngayon. Hindi ko alam kung kailan babalik yung asawa niya. Kaya lang, pag bumalik, wala ka naman pamasahe. 5,000. Buhay ko. Oh. Sige na, para may pangkain ka dito. Alam mo? Ha? Para may pambili-bili ka pagkain. Layo. Oh, bakit paglabas doon mamaya? Lalabas na sa ilog lang muna ako matutulog dahil may kulay naman doon. Oh. Hindi na lang muna matulog mamaya. Sa ilalim. Pagka umulan doon sa ilalim. Ayan mga kababayan, paulit-ulit na lang yung mga usapan namin dito. Kaya pansamantala, iwanan ko muna si Ate Marilo dito. At least naging confirm. At nalaman nyo rin mga kababayan na ginawa na ni Daddy Frankie yung makakaya ko, yung unang hiling niya noon na dalhin sa Masbate. Pero after 3 days may mga nag-message na nga po sa akin na nandito na. Hindi naman sana ako naniniwala, pero ito na po mga kababayan, confirm. At least naging malinaw din po sa inyong lahat na ginawa na ni Daddy Frankie ang lahat ng aming makakaya. Kaya ngayon wala na po akong magagawa so far. Kaya iniwanan na lang natin siya ng konting pagbili ng pagkain niya. So Ate Marilo, ingat ka lagi dito ha. Bili ka ng pagkain mo, wag sana yung bigas. Wag. Diba, tatapon, tapos provide ka niyan, tapos tatapon. O, tapos binigay lang naman to, inabot ka yung isang araw. So ayan mga kababayan, maraming salamat po. At least naging malinaw din po sa inyong lahat. Kaya ko po siya tinignan dito dahil maraming nagme-message sa akin at nagtatanong. Dahil nga po, nakita nila sa upload ko na nadala ko na po siya. Pero nagtaka sila bakit after 3 days nandito na. Ayan, narinig nyo po ang kanyang mga dahilan. Kaya so far wala po muna akong magagawa. Hanggang dito na lamang po mga kababayan. Maraming salamat. Daddy Frankie po, mabuhay po tayong lahat. Mga kababayan, si Daddy Frankie tutulong lang ng tutulong sa abot ng aking makakaya. Sana po, yung mga tutulungan natin ay tutulungan din nila ang kanilang sarili. Kasi kahit anong effort ang aking gagawin or tulong na gagawin ng Team Daddy Frankie, kung yung tinutulungan natin mismo ay hindi makikipagtulungan or hindi niya tutulungan ang kanyang sarili, sayang lang po yung mga itutulong natin. Kaya siguro, sa ngayon mga kababayan, maghanap tayo ng mas deserving na matutulungan. Yun na para sa akin. Pero Ate Marilo, good luck sa'yo ha. Ingat ka parate. Ha? Bili ka ng pagkain mo, wag yung bigas. Basta dito ka lang. O, sige. Hindi na, babalik doon sa isang para kapalik ka muna. O, kung saan ka komportable, yung may silungan, doon na lang. Ha? Oo, doon mo rin lang. O, sige. Naman din doon. Eh dito, wala ka talaga. Ayan mga kababayan, ayaw na po sana niyang bumalik doon sa Indang kasi nung kinuha ko siya doon sa Indang, nagpaalam ako kay Ma'am Nanet. Humingi rin siya ng baon kay Ma'am Nanet. Tingin ko lang mga kababayan, kaya naghanap siya ng ibang hideout kasi nahihiya na siya doon. Nalaman din, di ba balik na lang? O ngayon nalaman na daw. Si Marilo, ang problema kasi masaya sila nung naihatid ka na. Di ba sabi, huwag ka nang babalik. Pero ngayon, ang nangyari Ate Marilo, medyo may tampo sila, parang nagagalit na sila sa'yo kasi sinayang mo daw yung pamasahe natin, yung pagod natin. Dahil yun ang hiling mo nung una tapos biglang balik ka.
Dapat nagtiis ka lang muna ng konti doon. Kinausap mo na maayos ang tiyang mo. Maintindihan nila yon. Ay, kaya sabi ko, dami mo siya. Gusto ko lang makainom ng soft drink. Oo na ako. Sabi, bukas lang. Pagdating bukas, wala na naman. Sabi naman, sunda araw na naman. Sige, bukas, puro bukas. Yan mga kababayan. Pansamantala talaga, papaalam muna si Daddy Frankie. Mabuhay po tayong lahat. Hindi ko na alam ko sinong paniniwalaan ko kay Chang o kay Ate Marilo. Yan. Maraming salamat po. God bless po. Bye-bye.